This morning is the Sinulog Dancers. Pero bago tayo may pagkwentuhan sa kanila, ay panoorin muna natin ang kanilang special performance. Thank you so much, Sinulog Dancers! And of course, kasama rin natin sina Sir Joel Aguada at Sir Andrew Jimenez para ibahagi ang detalye sa muling pagdiriwang nito. At bibigyan tayo ng konting background tungkol sa Sinulog Festival. Good morning po sa inyo, gentlemen. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig, good morning po sa inyo lahat. Good morning sa Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning po. Ano po ba ang kwento at paniniwala sa likod ng pagdiriwang ng Sinulog Festival? At ano po ang, kasaysayan nito sa kultura ng Pilipinas, lalo na sa mga Cebuano? Yes, ito kasi yung yung founding ng Christianity ng Philippines, no? Kaya maganda yung pasok natin dito kasi sa December, birth of Christ, di ba? Tapos sa Enero naman is birth of Christianity sa Philippines. Tsaka si Senior Santo Niño is very miraculous. At tsaka ito yung fiesta ng Cebu. Ito yung pinaghahandaan talaga sa buong, hindi lang buong Cebu, but
buong Pilipinas. And then we also want to invite people around the world. Kasi hindi lang sa Pilipinas or sa Cebu celebrate. May mga kababayan tayo from US, from Europe, ganon. Tapos they want to visit also Philippines and Cebu. So, ayan yung magandang mangyari. At siguro may dagdag ko lang, no? Yung nakita natin kanina, yung ating mga sinulog dancers, no? Yung mga steps na ganyan at saka yung beat na naririnig natin, pinas down yan from generation to generation. So ngayon pa lang siguro, kahit bumunta tayo sa Cebu ngayon, maririnig mo na yan ang araw-araw na tugtog sa Cebu because ayan na, parating na, dumadagungdong na yung parating na Sinulog Festival. Buhay na buhay yung Ramdam tradisyon. na ramdam. Okay. Well, Chi, alam mo ba, atong Sinulog Festival ay hindi lang dito sa Pilipinas popular. Maging yung mga banyaga talaga binibisita ang Cebu Yes, tuwing Sinulog Festival. Pero para sa mga kabataan natin or hindi nakakaalam natin mga kababayan, ano ba ang ilan sa mga tradisyon na kadalasang ginagawa tuwing ipinagdiriwang po natin itong Sinulog Festival? Ito yung ito yung religious activity natin sa Fiesta Senior, no? So usually etong sinulog is coming from the word sulog, meaning to say current. So parang ito yung type na sayaw na parang you have to follow the current of Parang the flow. water. Flow. Kaya yung mga dancers natin May indak siyang sarili. Yes, they have to be graceful, no? Pag sayaw nila, they have to be graceful. Tapos 2 step forward, tapos 1 step backward. Tapos ito yung sayaw na to is they usually pray for the Senior Santo Niño para marinig yung nila mga panata. Oo. So more on religious activity. Okay, nabanggit niyo po yung mga steps at tugtog. Ano po ba mga elemento o simbolismo sa likod ng mga sayaw at pagdiriwang sa Sinulog Festival? And nanotice ko nga po, medyo talagang grabe yung Yes. palamuti sa suot ng mga dancers natin. Meron po bang simbolismo itong mga to? Ito yung symbolizes yung number 1 is the festivity of the yung Christianity natin. Tapos yung colorful is to attract more good luck, no? Good luck sa buhay natin. At tapos yung sa sinulog naman, yung panata natin every year, yung renewing yung Christianity, renewing yung yung panata mo sa buhay. Ikaw, Audrey, may panata ka ba? Ayan, marami tayong panata dyan. Pero puntahan naman natin yung upcoming na celebration nito. Paano nyo pinagandaan po itong pagbabalik ng Sinulog Festival matapos ang matagal na panahon na pagkakasara dahil nagpandemya tayo eh. So bawal lumabas, bawal yung social interaction. Ngayon na pwede na uli, ano po ang pinaghandaan nyo dito? Mabuti binanggit nyo, no? Kasi gigil na ulit tayong simulan ang totoong sinulog. Kasi natandaan naman po natin, nagkaroon tayo ng pandemya. So understandably, medyo kalmado ang ating celebration. Hindi ito itinigil, pero medyo kalmado. Ngayon, ibabalik na natin ang dating sigla, ang alam na sigla ng Sinulog Festival. In fact, ngayon, may mga festival tayo, may mga parade, may mga procession, pero ngayon, linakihan na natin ang venue. Sobrang laki for many reasons. One, ang dami nating ine-expect, milyon-milyon ang inaasahan nating dadalo sa Cebu para sa festival na ito, sa Sinulog Festival, at milyon-milyon pa ang makikinig at manunood online. Kaya ang venue natin ngayon ay napakalaki, pati yung mga contingent na mga sumasayaw na ganyan, napakarami po ang sasama mula sa iba't ibang parte ng mundo at parte ng Pilipinas para makiisa sa Sinulog Festival. Kaya ngayon, ang bago nating venue ay sa SRP, South Road Properties. Kasi dati, hiniheld siya within the city. Ngayon sa SRP, mas malaki na. Oo, At para siguro, safe tayo doon. tama na rin yun, no? Sa mga nangingimi na siguro hindi pwedeng dikit-dikit masyado mga tao. Dito po sa SRP grounds ay napakaluwag at napakaginhawa at lahat po tayo magiging safe at lahat po tayo mag-enjoy sa panonood at pakikiisa dito sa Sinulog Festival. Naalala ko nga last year na may physical distancing pang naganap. Meron, This year, Audrey, mas bongga na. Well, for sure, magiging exciting at dadayuhin talaga itong muling pagbubukas ng Sinulog Festival. Again, thank you po so much sa Thank you. pagbisita po sa amin ngayong umaga. Sana ay maging laging ligtas at matagumpay ang pagdiriwang ng Sinulog 2024. Okay, maraming salamat po.
Huwag po kayong alis dahil maya-maya po lamang ay hatid naman namin sa inyo yung mga mainit na balita ngayong araw ng Lunes sa pagbabalikan ng Rise and Shine Pilipinas.